Puso, kaya kahit mahalang langis, may mga dumayo pa rin sa Baguio at sa katabing La Trinidad, Benguet kung saan ipinagdiriwang ang Strawberry Festival nito. Pero kumonti raw ngayon ang mga dumayo. Nakatutok live si James Agustin. James! Vicky, inabot na ng mataas na presyo ng gasolina ang pagdiriwang ng taunang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Pero sa kabila niyan, may mga bumiyahe pa rin para masaksihan at makisaya sa float parade bukas. Tulong-tulong ang mga kawani ng Barangay Alapang sa pagdidisenyo ng kanilang float para sa parada bukas na bahagi ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Gumamit sila ng mga recycled materials para maipakita ang mga pinagmamalaking produkto. We are pro-environment, so it's one way of yung maintaining clean and green. Ang Barangay Pico, pinalumutian naman na makukulay na sariwang bulaklak ang kanilang float. Nilagyan din ng mga strawberries at mga gulay. 16 na float ang kasali sa parada at mayroon ding street dancing at drum and lyre competition na karaniwang dinaragsa ng mga turista. Yun nga lang, ayon sa lokal na pamahalaan, halos 2 linggo nang matumal ang dating ng mga turista. Napansin at nakita nga po natin na talagang bumaba po yung ating tourist arrival dito po sa ating bayan. Particularly po dito po sa pagtaas ng krudo. Kaya talagang nakikita natin na talagang drastic yung pagbaba ng mga bisita natin. Ramdam yan ng mga magsasaka sa strawberry farm kung saan pwedeng mag-strawberry picking ang mga turista. Sa ngayon, expected po namin kasi holiday at saka long weekend. Dapat po medyo dagsa sana yung tao pero medyo kumonti po talaga siya. Gayunpaman, meron pa rin mga turistang galing pa sa malalayong lugar na bumiyahe dito para sulitin na raw ang long holiday weekend. Amazing! Worth it yung experience po. Napakaganda ng Baguio. Gusto pa nga naming mag-extend pero yung hindi na maaari kasi may pasok na sa Lunes. Kanya-kanya na lang ng diskarte para makatipid. Nagrenta ng van si Mark at kanya mga katrabaho na galing pang Cabuyao, Laguna. Nag-ambaga kami sa gasolina. Tapos and then yung mga pagkain na pwede naming dalhin, dinala na namin sa transit namin para makatipid kami at doon na lang kami nagluto. Nitong Martes muling binuksan sa publiko ang tourist attraction kung saan tampok ang mahigit 20,000 nakatanim na rosas. Perfect para sa picture taking. Kabilang itong Catalina doon sa mahigit 100 variety ng mga rosas na makikita dito sa kanilang garden. At hindi lamang yan yung ma-enjoy ng mga turista, maging itong overlooking view ng La Trinidad, Benguet kung saan makikita yung iba't ibang taniman ng mga bulaklak. Ilan sa naabutan namin ang magkakaanak na ito na galing pang Iloilo at Metro Manila. Very good, very colorful yung mga flowers. Susulitin nyo na yung long holiday weekend. Medyo. Para makapunta din sa ibang lugar. Isa na ito. Sa Baguio City, ramdam din daw na nabawasan ang bilang ng turista. Pero kahit mahal ang gasolina, may mga hindi nagpapigil para malanghap ang malamig na hangin ng lungsod. Malamig, saka mukhang walang masyadong tao kasi nga sa tubaas yung gasolina. Nabuk na namin ito na matagal na, kaya mas okay. Hindi pa po kami nakapunta dito, first time lang namin. So gusto namin ma-experience yung mga napapanood lang namin. Vicky, ngayong gabi ay nasa 19 degrees Celsius yung temperatura dito sa Baguio City. Kanina nakaranas tayo dito ng pag-ambon kaya mas kumonti yung mga turista dito sa Burnham Park. Pinakamababa po yung temperatura kaninang umaga na umabot sa 16 degrees Celsius. Yung mga latest mula po dito sa City of Pines, balik sa'yo Vicky.